Magandang araw sa lahat. Ako po si Edward Afdal. Kami po ay kaunang pangkat at ito po ang aming pangkatagawa. Tatalakay natin po sa araw nito ay ang Module 9 o ang maingat at pagkusga. Manood, makinig, mag-enjoy at mag-isipan mo muna ng maraming beses bago gumawa ng ating pagkakasya. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang maingat at pagkusga ay maaaring magamit at kapaki-pakinabang sa araw-araw na pagkusga sapagat lahat ng ating sinagamit, lahat ng mga ating sinasakatuparan, lahat ng ating vision, lahat ng ating sinasabi ay ginagamitan ng pagkusga. Sa atin ngayon, kung tayo ay magkusga ng maingat, kung tayo pa ay magkusga, madalas-dalas ba, pagbilisan, epektibo, o parawagan at takot. Iba ang parawagan sa takot. Ang pagiging duwag ay ang pagsuko sa hamon dahil sa kawalan ng duwag sa sarili o sa iba. Ang parawagan ay ang pagpikit sa mata sa mga tawang halaga. Kailangan makita ang pinong pagkakaiba ng taong umayo sa isang bagay dahil natatakot siya sa hamon o dahil talagang alam niya ang kanyang sarili na hindi niya kaya ang hamon. Saan nagmumula ang takot? Takot na masaktan, takot sa sasabihin ng iba, o talagang takot dahil ikapapahamak kung gagawin pa ang bagay na ito? Ano naman ang karuwagan? Ang karuwagan ay pagpikit ng mata sa mga tawag ng halaga, yuyuko at titiklop ang isang duwag sa kanyang sariling kahinaan sa halip na tumingin sa liwanag ng mga dapat, tungkulin, prinsipyo at pagpapahalaga. Ang pagtutuunan ng pansin ay ang dilim ng sariling kahinaan. Bilang angkop. Ano nga ba ang angkop? Madali ang magmalabis o ang kabaliktaran, magwalang bahala at walang gagawin. Ang angkop, gawin ay akuhin ang tungkulin, kailangan kong tumugon. Wala nang iba, hindi ang mataranta o magdrama o ang panghinaan ng loob o sumabog sa galit. Magmahinahon at saka tignan ang sitwasyon. Explanation. Ang angkop ay ang pagiging maingat at responsable sa pagkilos at pagpasya, kabaliktaran ng pagiging walang bahala o mamalabis. Ito ay tamang paggamit ng kakayahan at pag-unawa sa mga sitwasyon upang makabuo ng desisyon na may kabuluhan at hindi makakasama sa iba o sa sarili. Sa pamamagitan ng pagiging angkop, pinapakita natin ang paggalang sa iba't iba at sa sarili, pati na rin ang pag-unawa sa magiging epekto ng ating mga aksyon. Sa madaling salita, ang pagiging angkop ay ang pagiging maingat at responsable sa lahat na ginagawa natin, na may pag-unawa ng mga posibleng bunga at ating mga desisyon at aksyon. Ang unang hakbang ay tumugon. Ang pangalawang hakbang ay ang pagsuri sa kalidad ng itutugon. Hindi labis, hindi kulang. Ang angkop bilang makatarungan. Ang paggawa ng hindi ayon sa angkop ay nagbubunga ng pagkasira. Sinisira nito ang kaayusan ng sarili, kapwa, at kapaligiran. Gawa ng pagmamalabis o pagdarahop. Kawalang katarungan ang tawag sa pagkasirang ito. Ang angkop bilang makatarungan ay ang paggawa ng mga bagay na naaayon sa tamang pamamaraan at prinsipyo ng katarungan. Sa pamamagitan ng pagiging angkop, hinahangad na hindi magdulot ng anumang uri ng pagsasamantala o pagmamalabis sa iba, at pinahalagahan ang integridad at respeto sa kapwa at sa kapaligiran. Sa madaling salita, ang pagiging angkop bilang makatarungan ay ang pagpili at pagkilos ayon sa mga prinsipyo ng tama at makatarungan. Kung ginagawa ang dapat, nangyayari ang sakto. Sa ganyang paraan, nagaganap ang katarungan. Ang paggawa ng makatarungan ay ang angkop. Ito ay nagpapahayag na ang hindi pagiging makatarungan ay maaaring magdulot ng pinsala sa sarili, sa iba, at sa kapaligiran, dahil sa labis na pagmamalabis o pagpapahirap sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging makatarungan, maaari mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Kaya't mahalaga ang pagpapanatili ng katarungan upang maging tagumpay at maayos ang takbo ng mga bagay-bagay sa ating paligid.
Ang kilos ng pamimili. Sa pamimili, ang bertud na dapat piliin ay mahalaga upang magkaroon ng tamang desisyon. Ang katapangan ay kailangan upang harapin ang mga pagsubok ng buhay, habang ang kahinahunan ay nagpapakita ng pagiging maingat at mapanuri sa pamimili ng mga bagay. Ang katarungan naman ay nagbibigay ng patas na pagtrato sa lahat at pagrespeto sa karapatan ng iba. Sa ganitong paraan, ang tamang halo katapangan, kahinahunan, at katarungan ay makakatulong sa paggawa ng maayos at makatarungang desisyon sa pamilya. Ang pag-aangkop sa pamilya ay tinatawag na prudensya, hiniram sa wikang Latin at prudence sa English. Ito ay ang maingat na paghuhusga at ang kakayahan na gumamit ng tamang pag-iisip at pagpapasya sa pagharap sa mga pagpipilian sa buhay. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa pagsuri ng mga opsyon, pag-unawa sa mga posibleng epekto ng mga desisyon, at paghanda sa mga hamon at pagkakataon. Ang isang tao ay nagiging matagumpay sa paggawa ng matalinong desisyon sa pamilya. Tinuturo sa atin ng prudensya ang pag-aangkop bilang sumasapanahon. Ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging maingat sa mga sitwasyon at pagpaplano para sa hinaharap. Ito ay isang katangian din ng pag-iisip na nagpapakita ng wastong pagpapasya sa pagharap sa mga hamon at sa oportunidad sa buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng prudensya, tayo ay nagiging mas epektibo at maaaring makamit ang ating mga layunin ng may kaalaman at kahusayan. Nauunawaan ang prudensya sa Latin bilang isang uri ng pagtingin sa hinaharap o foresight. Sa maagap na pagtingin sa hinaharap, inuugnay ang kahapon, ngayon at bukas sa isa't isa. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay daan sa paggawa ng mga desisyon na batay sa kaalaman at pag-unawa sa posibleng mga epekto at konsekwensya ng mga aksyon. Sa pamamagitan ng prudensya, maaari nating magamit ang ating karanasan at kaalaman upang magplano at magpatupad ng mga hakbang na naglalayong mapabuti ang mga hinaharap na sitwasyon o pangyayari. Ito tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maging praktikal at maingat sa paggawa ng desisyon, lalo sa pag-adjust sa mga pagbabago at pagpili ng mga tamang hakbang. Ito po ay nagpapakita ng pagiging handa at maingat sa mga sitwasyon upang maiwasan ang hindi ka nais-nais sa mga resulta. Ito ay tungkol sa pagiging maingat at maagap na pagdesisyon para sa hinaharap. Karunungang praktikal. Masasabing mabuo nga ang paghuhusga kung makalikha ito ng magandang oportunidad upang magtagumpay at umunlad ang tao. Ano nga ba ang karunungang praktikal? Ang karunungang praktikal ay nagpapahayag ng pagkakaroon ng tamang kaalaman at kasanayan ay mahalaga sa paggawa ng mabuting mga desisyon at pagkilos sa iba't ibang sitwasyon. Ito ay nagbibigay diin sa kalagahan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga bagay-bagay upang makabuo ng tamang pasya at magtagumpay sa buhay. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng ating kaalaman, maaari nating makaiwas sa mga panganib na desisyon at magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad at tagumpay. Pangalawa, kailangan maging maingat sa paghuhusga dahil sa mga bunga nito sa iyong sarili at sa iba. Pinatawag ng pilosopong si Aristotle na kinikilala nating bertud ng prudential bilang pronesis o karunungang praktikal. Ang sinasabi lang dito is, kailangan natin maging maingat o pag-isipan ng mabuti bago tayo maghusga. Dahil kung magpapadalos-dalos tayo is maaari tayong mapahamak o malagay sa alanganin ng ating buhay. At pagpapasya. Ang maingat na paghuhusga ay ang paninimbang sa mga nakalatag na kondisyon ng sitwasyon at pag-aangkop ng mga prinsipyo ng kabutihan sa mga ito. Ang maingat na paghuhusga ay kilos ng pagpapalitaw sa mabuting nakatago sa sitwasyon at mga pinagpipilian. Ang pagpapasya ay hindi simpleng pamimili sa pagitan ng mabuti at masama. Laging mabuti ang dapat kailangan. Piliin sa kahit na anong kalagayan, hindi kailangan makulong sa dalawang pagpipilian, hindi iyon o hindi iyan ang pagpipilian.
hindi isa sa kanilang dalawa. Explain. Ito ay nagpapakita ng pag-unawa sa mga detalye at epekto ng ating mga kilos at nagbibigay daan sa ating pagpapasya ng may tamang pagsusuri at pagsaalang-alang sa mga halaga at prinsipyo. Ano ang mga ito? Ay mahalaga para sa pagiging responsable at moral na mamamayan.